Mommy, nakita ko pong kotse ni Lolo Basyong, ay, Lolo Teo pala, sa garahe ng bahay niya. Dumating na po siya, excited na balita ni Kyla kay Ivan. Talaga, Kyla, galit na in-off ni Ivan ang digital washing machine at sinalubong ang tuwang-tuwang anak. Inakay na niya palabas ng bahay ang 7 taong gulang na bata. Nakasalubong nila sa tarangkahan ng kumare Nelly niya na ang bahay ay katapat lang nila. Saan kayo pupuntang mag-ina? Yuzisa ng kumare niya. Diyan lang sa malaking bahay, Mare. Makikipagkumustahan. Bumalik na raw si Mang Teo. Nakita ni Kyla, pagbabalitin niya sa babae. Aba, teka at sasama ako. Namiss ko na ring kahantahan ang matandang iyon. At nagmamadali itong sumabay sa mag-ina. Lihim na napangiti si Ivan. Alam niyang ang namiss ng kumare ay ang panghihiram ng pera sa matanda na. Getin ililista lang nito sa tubig. Kagayaran ng iba pa nilang mga kapitbahay. Dead end ng kantong iyon ng pang middle class subdivision na kinititirikan ng malaking 2-story house ni Mang Teo. Dalawang magkasunod na bakanting lote ang pagitan ng bahay ni Ivan at ng bahay ng matandang lalaki. Nagtaka ang magkumare, nakalock ang gate na grills. Dati ay laging bukas ito basta nasa loob ang matanda. Mang Teo, kumusta na po kayo? Nilakasan na lang ni Ivan ang boses. Inulit pa niya ang pagbati ng hindi lumingon ng 50 anyos na matandang nakaupo sa paborito nitong rocking chair sa labas ng malapad na terrace. Hello, Lolo Teo, miss ko na po ang mga kwento nyo. Inilusot pa ni Kyla ang braso sa grills at kumaway sa matanda. Lumingon sa kinaroroonan nila ang matanda. Umasim ang itsura ng mukha nito nang makita sila. Umalis kayo, alis. Pagtatiboy nito, napaatras sa pagkabigla ang tatlo. Tila dumagundong sa loob ng malawak na bakuran ang sigaw ng matanda. Pagkatapos ay tumayo ito. Nagmamadali at halos patakbong lumabas ng terrace papuntang gate. Sa takot ay kumari pa ng takbo si Nelly. Hinayla na rin ni Ivan sa braso ang anak at tumakbo na rin sila. Bibi, bakit ba biglang nagbagong ugali noon? Humahanggos pa rin si Nelly nang datnan ni Ivan sa labas ng tarangkahan nila. Sapo ng dalawang kamay nito ang tiyan. Hey, hindi lang nagbago, tila bumanjes pa, Mare. Ang mga mata niya, napansin mo ba? Parang nagbabaga. Sindik ding sambit ni Ivan habang mahigpit pa ring hawak sa braso ng umiiyak sa takot na anak. Sininat ng gabing iyon si Kyla. Natakot talaga siya sa inasal kanina ni Mang Teo, love, pagsusumbong ni Ivan nang dumating ang asawang si Frank. Get, akala ko nga'y patay ng matandang iyon. Hindi ba't sabi niya'y may terminal cancer siya kaya nga umalis at magpapagamot daw sa Maynila? Lampas 1 taon bago siya nakabalik. 6 months lang ang alam nating taning sa kaso niya. Hindi kaya multo niya yung bumalik. Sobra ka naman, Frank. Baka naaga pa ng cancer at gumaling siya. Kontra niya sa lalaki. O ibinenta niyang kaluluwa sa demonyo para dagdagan pang buhay niya. Payat na at mahina iyon nung umalis dito, hindi ba? Ngayon, ang sabi mo'y malakas siya at lumaki pang katawan. Pakli ni Frank. Bakit ba ang bigat-bigat ng loob mo kay Mang Teo ang dami naman siyang nagawang kabutihan sa mga tao rito? Simula nang dumating siya sa komunidad natin ay nagsimula na ring mag-away ang mga mag-asawa rito. Natuto kasing mangutang ng malaking halaga sa kanya ang mga nanay pambili ng mga appliances na hindi naman kailangan kundi pampasikat lang. Mas mabuti nang di hamak kung sa kanya mangutang dahil walang interest. Kasalanan na ng mga mangungutang na hindi ginastos sa basic needs ang hiniram nilang pera. Isa pa, kinakalimutan na lang ni Mang Teo ang utang kung hindi na kayang magbayad ng tao. Madalas din siya ang tinatakbuhan ng mga nagigipit dito. Baka, nalilimutan mo, hindi lahat ng maamo ay tupa, Ivan.
Kaya huwag na huwag mong papuntahin doon si Kayla at nung kang mangutang ka rin doon nang hindi rin tayo mag-aaway. Gustong matawa ni Ivan sa asawa. Hindi pa pala pag-aaway ang tawag nito sa pagsisigawan nila. Tumahimik na lang siya. Paulit-ulit lang ang mga dialogo nila kapag si Mang Teo na ang pag-uusapan. Maraming baka ang asawa. Baka raw pag malubog na sa utang ang isang nanay, hihingiin ng matandang kabayaran ang puli nito. Baka raw gumagawa ng kabutihan dahil may balak itong tumakbo sa nalalapit na eleksyon. Baka raw bakla ito dahil tumandang binata gayong may hitsura naman at mayaman. O baka raw pedophile ang matanda dahil mahilig sa mga bata. Hanggat may makikinig, kahit nag-iisa lang, ay babanat pa rin ito ng kwento ng mga fairy tales. At iyon ang dahilan kaya Lolo Basyong kung tawagin ito ng mga bata. Napakaraming mga baka si Frank na kung iisa-isahin ay walang katapusan. Basta sa maikling salita ay disgustado ito sa matanda. Period. Hindi alam ng asawa na pag weekend at may overtime ito sa opisina, sinasamahan ni Ivan si Kayla sa pakikinig ng mga kwento ni Mang Teo sa terrace ng malaking bahay nito. Madalas din niyang nakakausap ng matagalan ang matanda. Mabait ito, malumanay magsalita at palabiro. Ibang-iba iyon sa nakita niyang rehistro ng bangis sa mukha at tila nagbabagang mga mata nito kanina lamang. Si Mang Teo ang nakabili ng malaking bahay sa mag-asawang nag-migrate sa ibang bansa 2 taon na ang nakararaan. Ayon sa matanda, balikbayan dito na nagpasayang sa Pilipinas manirahan for good. Tumanda daw ito sa pagpapayaman abroad kaya nakaligtaan ang pag-aasawa. Hindi na nila binusisi ang buong istorya ng buhay ng lalaki. Napalagay agad ang loob ng mga tao kay Mang Teo. Wala naman kasi itong ginawang masama mula nang dumating ito sa komunidad. Labas-masok lang ang mga taong gustong makipag-usap sa matanda. Maging ang mga bata ay ganoon din tuwing weekend. Pero hanggang terrace lang nito ini-entertain ang mga bisita. Iyon ang dahilan kaya lalong nagduda si Frank sa pagkatao ng matanda. Kahit sino, maglalagay din ng limitasyon sa pakikitungo sa kapwa, depensa lagi ni Ivan kay Mang Teo. Nang magpaalam ang matanda para magpagamot sa Maynila, marami ang nalungkot. Kasama na roon sina Ivan at si Kayla. Kumalat agad ang balitang bumalik na sa bahay nito si Mang Teo. Kumalat rin na naiba na ang ugali nito. Na bumanjas na ang dating mabait na si Mang Teo at lagi na ring nagkakandado ang matanda ng gate. Hindi na rin ito naglalagi sa terrace tulad ng nakagawian nito noong dati. Dama ni Ivan ang kalungkutan ng anak. Lagi niyang naabutan si Kayla na nakadungaw sa bintana sa sala na nakaharap sa gilid ng malaking bahay. Tiyak namimiss na nito ang kwelang pagkukwento ni Lolo Basyong with matching sound effects and actions na tila nanunood ito ng live stage play na iisa lang ang karakter. Ganoon din sigurado, ang iba pang mga bata. Mommy, totoo po bang binili ng devil ang soul ni Lolo Basyong para hamaba pang buhay niya? Napahumindig si Ivan sa tanong ng anak. Sinong nagsabi niyan sa iyo? Hindi na nasagot ni Kayla ang kanyang tanong nang bumusina ang naghihintay na school bus sa tapat ng tarangkahan nila. Agad pumasok sa isip ni Ivan si Frank galit ito kay Mang Teo at nabanggit na rin ito ang tungkol doon nang mag-away sila dati. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinumpronta niya ang asawa. Ikaw bang nagsabi noon kay Kayla, ha, Frank? Sambat ni Ivan nang umuwi kinahapunan ang asawa. Hindi. Nas agap yan tiyak ng anak natin sa school nila. Iisa lang pala kami ng hinala ng buong bayan. Sarkastikong sagot ng lalaki. Samigid ang kakaibang takot sa dibdib ni Ivan. Nanambalik sa isip ang kabang isang ipinakita noon ng matanda. At siya nga, pala, may ikinwento sa akin si paring Arnolfo. Alang ng oras daw kagabi ay gin-isang siya ni Maring Nelly. Humingi raw ito ng manggang hilaw. Dahil first baby nila ang ipinagbubuntis ni Mare, ang gusto ay sa punong nasa bakanteng loting katabi ng malaking bahay siya pumitas ng mangga. Nang nandun na raw siya, nakita raw niyang maliwanag ang maliit na bintana ng basement ni Mang Teo at may narinig siyang panaghoy na nagmumula roon. Matagal at nakakapangilabot daw.
Napatulala si Ivan. Dahil maselang magbuntis si Nelly, hindi na lang daw niya sinabi sa asawa ang nakita niya. Baka raw kasi madagdagan pang takot na sanhinong hinabol kayo ng matanda. Isa siyang lobong nag-aanyong maamong tupa, Ivan. Nanahimik na lang muna si Ivan. Ayaw niyang mag-isip ng mga speculations laban sa dating napakabait na matanda. Pero nang sumunod na gabi ay ginaisang na siya ni Frank hinayla siya ng asawa sa sala at pinadungaw sa bintana. Madilim ang gabi. Kahit may kalayuan, naaaninag pa rin niya ang konting liwanag. Sa bandang basement ng malaking bahay dahil sa dilim ng gabi, nanlamig ang katawan niya nang marinig ang ingay na nagmumula sa malaking bahay. Alulong ba yan ng aso? Hindi. Palagay ko ay yan ang panaghoy na tinutukoy ni Pareng Arnolfo. Napayakap na sa asawa si Ivan. Mas nakapangangilabot kesa nakakaantig ang panaghoy. Nagulat pa ang mag-asawa nang sabay-sabay umilo ang mga bahay na malalapit sa malaking bahay. Naiinig din nila ang panaghoy. Paano as nasabi ni Frank? Hindi siya nagkomento pero alam niyang tama ang palagay ng asawa. Nang sumunod na araw, nagtaka si Ivan kung bakit wala siyang usap-usapang narinig tungkol sa malaking bahay. Kahit ang kumaring Nelly niya ay hindi nakalipat sa kanila para magchika gayong umilo din ang bahay nito ng nakaraang kagabi. It seems na ang lahat ay binabalot ng takot at walang gustong magsalita. Kinakabahan ako sa ideya niyong ito, Pareng Arnolfo. Sigurado ka bang pumuputok ang baril ng 2 tanod na kinutsaba mo? May kinag sa boses ni Frank. Maingat ang mga hakbang ni Frank habang naglalakad sila ni Arnolfo sa napakadilim na gabi. Kung naduduwag ka, umuwi ka na lang, pare. Sa akin lang naman may atraso yang Theo na yan. Dahil sa kanya, nanganganib ngayon na makunan si Nelly dahil sa labis na takot lalo na nang marinig ang anaghoy ng nagdaang gabi. Nandito na ako, itutuloy ko na. Gusto ko ring patunayan kay Ivan na masamang tao ang iniidolo nila. Matagal bago nabuksan ng isang tanod ng dalang wire ang malalaking kandado ng gate. Walang ingay na pumasok ang 4. Hindi na nila pinailaw ang daladalang penlight. Tinungo nila ang maliit na bintana ng basement na ngayon ay maliwanag na. Sabay-sabay silang yumuko upang sumilip. Napanganga ang lahat sa kanilang nakita. Si Mang Theo, nakasuot ng itim na robe na may hood. May hawak na malaking libro ang matanda at nakaluhod ito sa harapan ng higang may nakahimlay na bangkay ng isang babaeng halos. Libro ang matanda at nakaluhod ito sa harapan ng higang may nakahimlay na bangkay ng isang babaeng halos buto na sa kapayatan. Naka-recover naman agad sa pagkabigla ang 3 tanod. Sabay-sabay din silang tumayo. Sumenyas ang isang tanod na magpaiwan na lang sa labas ang magkumpare. Pagkatapos ay tumakbo na ang mga ito sa likurang pintuan ng bahay. Parang hindi pa rin makapaniwala si Frank sa nasaksihan. Mas masahol pa pala sa inakala niya ang pagkatao ng matanda. Sa katarantahan, nasagi niya ang salamin ng maliit na bintana. Biglang nag-brown out, liwanag na lang ng kandila ang naiwang ilaw. Kumislap ang mga mata ng matanda nang lumingon sa gawing kinaroroonan nila. Iyon lang at kumari pa ng takbo ang magkumpare palayo sa lugar na iyon. Nahuli ng mga tanod ang matandang lalaki. Doon nila na lamang kakambal, lang pala ito ni Mang Theo. Alfredo ang tunay nitong pangalan, wanted sa pagpatay sa sariling kakambal. Na-trace ang malalayong kamag-anakan sa Maynila ng kambal na Theo at Alfredo. Magkaribal sila sa iisang babaeng si Andrea. Para raw matiyak ni Alfredo na siya ang pipiliin ng dalaga, nilasing niya ito at nilansing kaya sa lalaki nagpakasal ang dalaga. Nagparaya si Theo, nagpakatandang binata raw ito, naghintay raw ito ng pagkakataon na mabawi si Andrea sa kakambal. Nang malamang may sakit na kanser ang hipag, itinakas niya ito. Dito sa Visayas dinala ni Theo si Andrea. Itinago niya ang babae sa loob ng malaking bahay. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang terrace lang kung estimayan ng matanda ang mga bisita. Halos 1 taon niyang inalagaan at pinagsilbihan ang hipag hanggang sa dumating ang oras na lumubha na ang kalagayan nito.
Nagpasya siyang dalhin sa ospital sa Maynila si Andrea. Idinahilan lang ni Theo na siya ang may sakit at ang Magto na siya ang may sanat at ang naiagpapagamot. Natunto ni Alfredo ang ospital na kinaroroonan ni Theo at ni Andrea sa Maynila. Napatay si Theo sa pagtutuos nila. Itinakas ni Alfredo ang bangkay ni Andrea at dinala pabalik sa malaking bahay na iyon. Gabi-gabing nagdaos ito ng itim na ritual sa obsesyong mabubuhay pa ang asawa. Iba-ibang emosyon ang naramdaman ng taga roon. Mayroong naaawa kay Mang Theo at meron namang hinusgahan ito sa pang-aagaw ng asawa ng kakambal. Pero, love, si Theo ang unang inagawan ni Alfredo. Pagbibigay katwiran ni Ivan. Hindi pa naman nagpahiwatig si Andrea kung si Theo ang matimbang sa puso nito. Hindi patas lumaban si Alfredo. Malay natin kung pumayag na lang si Andrea dahil nalaman nito na mas mayaman ng dihamak si Alfredo kaysa kay Theo. Di paano naman hihigit ang yaman nuan sa kakambal. Hindi mayaman ang mga yumaong magulang nila, love. Kabilang daw sa big-time syndicate na gumagawa ng mga peking pera ang kambal. Di talaga, at heto pa, kabilang din sila sa isang kultong samahan. Doon nila nakilala si Andrea. Na husto ang pagkagimbal ni Ivan. Yan ang sinasabi ko sa iyo noon pa, love. Hindi lahat ng maaamo ay tupa. Natameme si Ivan. Siya nga pala, ibinigay ng advance ang 13th month pay ko kanina. Magkano pa ba kamo ang balance sa hinuhulag-hulugan mong loan sa iyong kaibigan abroad? Iniabot ni Frank ang sobra ng pera sa asawa. 3,000 na lang, love. Tinanggap ni Ivan ang sobra. Nang pumasok sa kwarto ang asawa, agad na inihiwalay ni Ivan ang 3,100 pisong bill. Isinilid niya ang mga ito sa ekstrang sobra at sinulatan iyon sa labas ng pangalan ng receiver. Lumabas siya ng bahay. Sinindihan niya ng dalang lighter ang sobrang iyon. Nangangalahati na ang nasusunog na bahagi nito nang itapon niya sa bakanteng lote. Ngayon, fully paid na siya. Wala na siyang utang kay Mang Theo na ang pera pala ay galing sa masama. Sa uulitin, kilalanin muna niya ng mabuti ang isang tao bago magtiwala. Lingid sa asawang si Frank, siya man ay humiram ng malaking halaga kay Mang Theo. Kahit okay pa ang TV at washing machine nila, bumili rin siya ng 30 flat screen TV at digital washing machine nang hindi malamangan ng kumaring Nelly niya at ng iba pang kaibigan. Gayunman, ipinagdasal niya ang kaluluwa ni Mang Theo. Iyon lang ang tanging magagawa niya para sa matanda.